Magandang araw sa lahat. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang mga kamakailang balita tungkol sa pagtakbo ni Rodrigo Duterte bilang senador. Ipinapahayag ng iba't ibang sources na ang kanyang kandidatura ay maaaring hindi totoo o peke. Sa panahon ng halalan, napakahalaga na maging maingat sa mga impormasyon na ating natatanggap at tinitingnan ang mga mapagkatiwalaang sources. Suriin natin ang mga detalye at ebidensya upang mas maunawaan ang tunay na estado ng kanyang kandidatura. Kung interesado kayo sa mga nakakagulat na balita at mga pagbabagong nagaganap sa mundo ng politika, tamang-tama ang lugar na ito para sa inyo. Sa bawat episode, tatalakayin natin ang mga hindi kapani-paniwalang kwento at mga mahalagang pangyayari mula sa mga anunsyo ni Duterte hanggang sa mga kaganapan sa ating bansa. Huwag palalampasin ang pagkakataong maging bahagi ng aming komunidad. Mag-subscribe na at samahan kami sa pag-explore ng mga usaping mahalaga sa bayan. Sa larangan ng politika, ang mga desisyon ay madalas na puno ng misteryo at mga hindi inaasahang balita. Sa ating nakakagulat na anunsyo, tinanggihan ni Rodrigo Duterte ang kanyang pagkakataon na tumakbo bilang senador dahil sa mga hamon sa kanyang kalusugan. Pero sa halip na huminto, siya ay bumabalik sa Davao, hindi bilang isang retiradong leader, kundi bilang kandidato para sa pagkaalkalde. Ano ang nagwidyok sa kanya na pagpatuloy ang laban sa lokal na antas? Ano ang plano at pangarap niya para sa bayan? Ayon sa ulat ng DZRH ngayon, ang balita tungkol sa pagkansela ng kandidatura para sa alkalde at ang pag-file para sa senador ay peke. Mahalaga ang maging mag-ingat sa mga impormasyon. Ibinabahagi at tiyaking mula ito sa mga mapagkatiwalaang sources. Tara, panoorin natin ang kanilang ibinalita. Mainstream media na po ang nagbalita dito ha. Tatakbo ng senador si dating Pangulong Digong. Panoorin niyo po. Marami na bulabog sa ating mga kasama sa media. Nagtatawagan na. Marami na ba ang nagme-message sa'yo, Lakay? Tatawagan na. Abangan niyo po, 2:30. Ayan. 2:30. Mamayang hapon, ayan, magsasama po ang dating Pangulong Digong Duterte at former Secretary Silvestre Bebo Bello III. Mag-file po ng COC sa Detent sa Manila Hotel bilang sa pagka-senador. I love it. Abangan nyo 2:30 PM mamaya mga kababayan. Good luck. Ayan. Hindi lang po isang media ha. Another media. Abante. Tatakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Go, Tatay Ayon sa Digong. ulat, iniatras si Duterte ang isinuminate na Butol-bulol pa siya mga kababayan dahil sa sobrang ka-excite ng media na unang bumalita. ito ng Certificate of Candidacy para sa pagka-mayor ng Davao City. Winidraw na yan mga kababayan. Naisahan na naman sila ni Tatay Digong mga kababayan. Gulantan na naman sila mga kababayan. Strategy yan eh. Hindi na naman yan bawal. Libre endorsement mga kababayan. Di ba kahapon pumutok sa balita? Tapos lahat ng mainstream media ay pinick up ang balita mga kababayan. May leverage na si dating Pangulong Digong. Tapos ngayon, biglang may twist. Palitan na naman yan mga kababayan. Si Erwin Tulfo, sabi ni dating Pangulong Duterte, si Erwin Tulfo number 1, bakit siya? Dapat ako. Good. Samantala, ayon sa social media post ni Lorraine Badoy, na kilalang malapit sa mga Duterte at isang Pilipinong doktor at opisyal sa gobyerno, sinabi niya sa kanyang post na the very ones who signed a covenant to fight fake news, most notably Communications Secretary Cesar Chavez, are the very ones spreading fake news. So let us non-mainstream media tell the truth. Who else will do it? Sa gitna ng mga usaping ito, importante na maging mapanuri tayo sa mga impormasyong lumalabas at narito ang kanyang pahayag. PRRD did not cancel his COC for mayor to run for senator. This is false. PRRD is running for mayor of Davao City. The end. I asked, is this final? The answer, final. You may resume crying now. Carl Loser. At dyan nagtatapos ang ating ulat sa araw na ito. Maging alerto at mapanuri sa mga balitang lumalabas, lalo na sa mga isyung mahalaga sa ating bayan. Patuloy na subaybayan ang aming mga updates at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga
pinakabagong impormasyon. Hanggang sa muli, ingat at patuloy na makibalita.